Walang permit. Saludo sa lahat ng narito ngayon. Praise the Lord! Kinakantsawan kami ng mga vlogger, sabi nila, tapatan nyo ang 1.5 million ng Iglesia ni Cristo. Hindi ako naniniwala dyan! Tayo, alam nyo, ang pagtitipon, hindi naman lang sa bilang yan. Amen! Ang tinitingnan sa pagtitipon, yung substance. Amen! Yung sustansya. Kasi halimbawa, may pagtitipon, napakaraming tao, konsyerto naman. Ano naman yun? Konsyerto naman yun eh. Di ba? Natural, maraming tao doon. Pangalawa, kung ang pagtitipon mo ay pagtitipon ng relihiyon, kahit pa 1 million yan, hindi rin masyadong may substansyan. Kasi relihiyon yan eh. Di ba? Tama! Oh. Pero itong ating pagtitipon, hindi tayo inobliga dito ng ating relihiyon. Ito ay kusa natin sa paninindigan natin sa issue. Mahirap magpatipon kapag ang pagtitipon ay paninindigan. Kasi ibig sabihin, hindi ka pupunta dyan kung hindi ka naninindigan. Kung umaattend ka sa isang malaking pagtitipon, konsyerto naman, ay hindi, konsyerto yun eh. O kaya, kung umattend ka, nanawagan ang El Shaddai, nanawagan ang iglesia, dala na yan ang relihiyon, ay siyempre, pag kinumand mo, relihiyon yan, usapin niya ng Diyos, mahirap kong pahindihan yan, di ba? Oh. Pero tayo dito, hindi. Paninindigan ang nag-joke sa atin na pumunta dito. Tama! Katulayan, kanina pa, ang daming lumalapit sa akin. Ang dami na, senior citizens eh. Sabi, attorney, pumunta ako dito. Talaga lang gusto kong sumuko sa laban ninyo. Tingnan nyo yan! Yan ang paninindigan ng mga pumunta dito. Marami rin mga galing sa abroad. May Japan. Si Mrs. Pilosis, Japan yan. Yung nagsalita kanina, Japan, may galing US. Pumunta sila dito. Nabalitaan itong pagtitipon natin. Pumunta sila dito. Paninindigan yun. At lalo wala naman tayong pera na pinambad. Sa totoo lang, ang sabi, nung ino-organize namin ito, nila Admin Rich, sila Mami Ping, sabi ko, ang bunyog sa Metro Manila, kaya namin kahit 5,000. Kaya lang sabi ko, ang kailangan natin dyan, pamasahe man lang, o kaya sasakyan. Wala naman kaming nakuha ang pamasahe man lang o sasakyan eh. Kahit piso. Kaya, yung bunyog na nakita nyo rito, yan lang yung nagpusa na gumastos sa pagpunta dito. Pero kung may pamasahe, ay mas marami. Kaya lang hindi naman tayo, wala tayong pera eh. Sariling pagpupusa lang talaga. Tama! Kaya yung pumunta dito na ganito, saludo ako sa inyo. Tama! At sa totoo kanina, bago ako pumunta dito, nagla-live ako. Alam nyo, habang nagla-live ako, Admin Rich, tapos Mami Ping, konting tinig, ang bilis ng galaw ng mga comments. Kanina, ang nanonood sa akin kanina, alas 11 bago ako pumunta dito, mga 6,000 na live viewers. Tama! Sabi ko, live ko ito bago pumunta dito. At ang bilis ng mga ng comments, ang dami nila, sabi nila, attorney, hindi man kami makasama sa inyo dyan, pero suportado namin kayo sa ginagawa nyo. Kaya tayo ganito, 1.5 million ka man, kung hindi mo naman kinakatawan ang kabutihan, kung hindi mo naman kinakatawan ang mamamayan, walang silbi ang 1.5 million. 1.5 million ang pinaglalaban mo, kasamahan. Dito na tayo sa ganito na 1,000 na para sa kabutihan ng bayan. Hindi pwede! Oh, kanina, akala ko, tinanong ako ng media, sabi ko, mga 700. Ako kasi honest tayo eh. Yung mga vloggers ng DDS na nagrarally doon sa EDSA Drive, kikinsi sila, ang sinasabi nila, dinaksa daw ng mga supporters isa. Kikinsi, dinaksa. Ay ako nung tinanong kanina ng media ng TV, attorney, ilan ang estimate ko? Sabi ko mga 700. Honest yun. Pero tinignan ko ngayon dito at umalis na yung iba, yung magdano, lampas tayo 1,000. Diba? Kabuhay tayo! Buhay! Kaya, ito kasing mga vloggers
na yan nandyan. Yan ang mga vloggers na natutuwalan. Hindi naman tayo magsasabing dumagsa ang mga pro-impeach Sara. Hindi. Totoo lang tayo magbalita. Kaya nga kayo, tinatangkilik yung mga vlogs namin, di ba? Tama! Tutuwanan lang tayo. Ngayon, ganito, itong ating pinakita dito, simula pa lang ito. Simula pa lang ito. Tama! Kasi kami, kaming mga vloggers ng BBM, tapos kami mga katamping, alam nyo, hindi naman kami magkakakilala. Tama! Alam nyo nung meeting namin nung isang araw doon sa nag-meet kami, si Aling Marie, nasaan si Aling Marie? Aling Marie, nasaan ka? Okay, si Aling Marie, na-meet si Takiro. O, nasaan si Takiro? Ayan si Aling Marie, ay katamping siya. Nakita nyo kanina pag nagsasalita si Aling Marie, ay kasalong nakita niya si Takiro Miyamoto. O, si Takiro, magkalaban sila ng eleksyon. Ay, naghalap sila doon sa meeting namin. Sabi ni Takiro, ikaw pala Aling Marie yung kalaban ko ng eleksyon Sabi naman ni Aling Marie, ikaw rin pala si Takiro. Tapos nasaan si Prince AJ? Ito! Mga katampings! Ito ang nag-invento ng lugaw. Yan ang tumawag kay Lady na lugaw. Sabi ni Aling Marie, ikaw pala ang tumawag kay Lady na lugaw. Sara pala. Sila Sara, tutulugaw! Sara, ikaw pala tayo ngayon. May pula, may pink, kami sa kunyang blue. Ako dilaw! Pero sa pagkakataong ito, nagkakaisa tayo sa panawagang i-impeach si Sara. Sara, lugaw! Sara, lugaw! Bakit? Madali ba? Madali ba? Ano ng ganito? Hindi. Pero ano na magkaisahan? Marcos ang karamihan ng mga vloggers na yan. Kami naman kagamping. Sabi namin ganito. Huwag natin pag-usapan yung pagkakaiba-iba natin. Pag-usapan natin yung pagkakapareho natin. Tama! At ano ang pagkakapareho natin? Isa tayo, i-impeach si Sara. Tama! Impeach Sara! At kahit na, at ito na, malapit ng eleksyon. Impeach Malapit ng eleksyon. February 11, simula ng kampanya. Pag-iboto siya, Bante! Ganito, maaaring magkaiba-iba tayo sa mga dinadalang kandidato. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Bahala na kayo kung sinong gusto yung senador. May senador kami, may senador kayo. Pero magkaisa tayo sa ayaw natin. Tama! Pagtulong-tulungan natin, huwag manalo ang mga hindi na dapat manalo. Si Bongo pumapasok sa survey. Rimin namin! Natin ilaglag natin yan. Si Bato! yan! Si Bato! 10, 11, 12, ihulong pa namin ang todo! Si Marcoleta! Ang yaman-yaman ni Marcoleta! Sige ko na iwag na! 2% lang ang survey niya. Kaya ibig kong sabihin, Ayaw namin sa wala na dapat manalo kahit isang kandidato ng Duterte. Ilaglag yan! Batuki mo lang! Duterte, wala na dapat manalong senador na Duterte. Bahala na kayo kung sino ang gusto nyo maging senador. May kanya-kanya tayong manok. Pero pagdating kaisahan natin, pagtulong-tulungan natin, Tama! huwag nang manalo ang sino man sa Duterte. Okay ba tayo doon? Kaya itong pagkakaisa natin ngayon, hindi lang ito sa impeachment, sa eleksyon sa 2025, magkaisa rin tayo. At kung hindi yan mapigilan si Sara tumakbo yan, magkaisa tayo sa 28, wag manalo yan si Sara Duterte. Kahit na sino, basta wag lang si Sara. Pero mas maganda, wag nang tumakbo yan sa 2028, kaya i-impeach na natin. Ngayon, ipakita natin ang pwersa natin. Alam nyo yung mga kongresista na yan, medyo natatakot sa iglesia eh. Dinaga! Dinaga! Pero,
ipakita natin sa kanila, huwag silang matakot. Alam nyo, sabi kanina ni Congresswoman Franz Castro, medyo nag-ano siya kasi si PBBM parang hindi masyadong solid ang stand. Pero mayroong sinabi si PBBM kahapon lang na medyo maganda. Yun, diniscuss ko kanina sa vlog ko. Anong sabi ko? Anong sabi ni PBBM? Kung siya ang tatanungin, parang wala ng oras. Pero ang sabi niya, pero wala namang magagawa ang Kamara. Wala namang magagawa ang Senado. Diba? Ibig sabihin, si PBBM lang nagsabi na ang Kamara, pag may nag-file ng complaint, wala naman silang magagawa. Kailangan nilang aksyonan yan. At ang Senado naman, pag na-file sa Senado yung articles of impeachment, wala rin namang magagawa ang Senado, kundi din yan. Hindi nila yan inaksyonan, sila ay pwede nating papanagot. Kasi ministerial duty nila yan eh. Kaya nga sabi ni PBBM, they have no choice. The House has no choice. The Senate has no choice. Once the impeachment complaint is filed, they have to act on it. Bakit pinapatagal nila? Sana pinapatagal nila dahil may plano silang iba para ma-file. Sana ganon. Pero pag hindi, dapat tayo, itong mga kongresista, ang galing-galing na ng ganawa ng Quadcom, ang galing-galing na ng investigasyon ng House Blue Ribbon Committee, parang ang mga Pilipino sumumayba ng telenovela eh. Ang totoo lang ang Kamara, noon pa mang mga panahon, ni Mitra ni Divinesia, ang sama-sama ng imahe ng Kamara, ng House, parang tuta ng buwaya. Pero ngayon, dito sa ginawang Quadcom hearing, sa kayong pag-imbestiga kay Sara, bumangaw ang Kamara. Diba bumangaw? Tapos ngayon, sila na mismo ang nagsabi, at grabe, matindi tong ebidensya laban kay Sara. Tapos ngayon, hindi nila susuportahan ng impeachment? Anong klase sila? Kung si Sara ay may kaso yung betrayal of public trust, pag hindi nila inaksyonan ng impeachment, betrayal of public trust din yan. May tiwala na ang tao sa kanila eh, sayang. Huwag nilang sayangin, di ba? Itong mga, kaya tayo, hindi naman natin inaaway pa ang Kamara, pero pinapaaralan lang natin sa kanila. Sayang, huwag nilang sayangin yung nakuhang suporta ng tao. Di ba? Kaya nga sa survey, gumandang 61% suportado yung pagdinig ng Quadcom. 61% suportado yung pagdinig kay Sara. Diba? Ngayon, kaya nga si Sara biglang bumulusok from, alam nyo nang maupo sila ni PBBM nung June, 89%. 89%. Ngayon, 49% talagang lagapak. Bakit ganyan? Kasi talagang na-expose na sa tao kung ano talaga si Sara eh. Talagang ano. So, ito, alam nyo, ang ano dito, grabe, garapalan talaga, di ba? Imagine ninyo, 11 days maubos mo ang 125 million. 7 days lang. Sabi nga ni Benji, 7 days eh. Oh, di ba? Sara, patay gutom sa Tapos, alam mo, pag binigyan ka ng confidential fund, ang liquidation yan, madali lang. Madali lang kasi walang mga resibo yan. Acknowledgement receipt lang yan. Walang mga official receipt. Pero, mas karapal pa ang ginawa na Sara. Nag-imbento ng mga pangalan. Imagine mo Mary Grace Piatos, Kukoy Villamin. Grabe ang ginawa. Talagang, at nang pinagpapaliwanag siya, ang tagal na umatin sa hearing, nung pinatin niya yung mga tao niya, si Fajarda, si Sulay Calumbe, biglang nag-high blood, biglang nag-alta presyon, tapos hindi na sa veterans, ay grabe ito pala ito. Tapos, ang pinapalabas pa nila, sila ang inaapi. Imagine nyo yan, sila ang inaapi, nagpapaawa. Tapos ngayon, biglang nagmamalasakit sa bayan, pag narinig ko si Sara tungkol sa presyo ng bilihin. Sabi ni Sara, tatakbo ako sa 2028 kasi hindi ko masikmura na ang bansa ay nagbabackslide. Ibig sabihin daw, pabagsak daw ang bansa. Ay siya nga ang dahilan ng pagbagsak ng bansa. Silang mga Duterte ang dahilan. Tapos sabi niya, kaya tatakbo siya sa 2028
2028 dahil ayaw niya itong nangyayaring pabagsak ang bansa? Wala! Ang gagawin niya pag nanalo yan si Sara, mawawasak ang bansa. Wawasak! Ang imagine niyo, Vice President ka pa nga lang, ganyan ang ginawa mo. How much more kung Presidente ka na? Ay, wala na. Grabe! Alam niyo, walang iya sila Duterte. Baliw yan, baliw. Si Sara Duterte, buwang. Pinapabagay ng panahon niya. Baliw, si Sara Duterte, baliw. 30,000. Walang due process Wala na puwang yan, Hindi puto mo na yan. yan binigyan ng pagkakataon. Yan. Pinagdududahan kang kriminal, addict, involved sa drugs. Walang investigasyon. Patay. Baliw, si Sara, Walang due baliw. process. Ngayon, lahat ng due process binibigay sa kanila. Lahat ng due process binibigay sa kanila. Baliw, si Sara, baliw. Yang investigasyon ng Kamara, sabi ni Marcoleta, yang Kongreso, yang Kamara, hindi naman korte yan, hindi naman piskal yan. Bakit? Sino bang nagsabing piskal ang Kamara? Sino bang nagsabing korte ang Kamara? Alam niyo ganito, ang Kamara, may kapangyarihan yan pag-imbestiga, hindi bilang piskal. Kumbaga, may gagawin silang mga batas, may mga nangyayari sa Pilipinas, gusto nilang imbestigahan. Kasi sa investigasyon na yan, maaaring ang mga batas amyendahan o kaya makagawa ng bagong batas. Yan ang investigation in aid of legislation. Ngayon, sa panahon ng investigasyon mo, in aid of legislation, may lumitaw na matitinding mga krimen. Anong plano? I-refer mo sa DOJ. Ano na ako nanonood sa kanya? I-refer mo sa iba para yung DOJ na ang magsampa ng mga kaso. May mali ba doon? Wala. Alam nga naman na ikaw, Kamara, nag-iimbestiga ka, nakakuha ka ng mga ebidensya ng mga katiwalian, korupsyon. Alam nga namang hindi mo yun na-aksyonan. Siyempre ang gagawin mo, ipapasa mo yan sa kinaukulan, DOJ. So, ang DOJ, mag-iimbestiga yan. Ngayon, ang mga grupo na mga civil society, ang tayo, mamamayan, nakita natin yung garapalang katiwalian ni Sara, korupsyon. Anong ginawa? Nag-file tayo ng impeachment complaint. Kasi kahit naman civil yan, pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Parang kung sa kasong criminal complaint pa lang yan. Kung sa nagsampa ka pa lang ng reklamo sa piskaliya. Sino ngayon ang piskaliyang sinampaan mo? Kamara. Hindi. Ang Kamara, yan yung DOJ. Kaya nga pag-aaralan ng Kamara, yung sinampang reklamo ng tao laban kay Sara, kung mayroon bang parang probable cause. Pag nagsabi ang Kamara mayroon ngang basihan ito, kailangan natin itong isampa sa korte. Saan nga yung korte isasampa? Sa Senado! Kaya yung Senado ang korte, ang magiging prosecutor yung Kamara. Tayo ang complainant. Di ba? Sino ba ang complainant? Tayo! Ang nag-represent sa atin, sila Franz Castro. Di ba? Yung tatlong final na impeachment complaint sa ngalan ng mamamayang Pilipino, final nila yon. Tayo ang complainant. Saan natin isinampa? Sa Kamara. Ang Kamara ngayon ang magtitingin kung may basihan. Pag nakita ng Kamara na may basihan, isasampa sa korte. Sino ngayon ang korte? Senado. So, yun ang due process. Yun ang due process. Yun ang gusto nating daanan. Anong pinagsasabi nila na inaapi si Sara? Anong pinagsasabi nila na inaapi daw dahil parang ang Kamara daw umaatong Kamara at korte? Mali. Kaya nga sabi ni Enrile, ano ba itong iglesia? Hindi nila pwedeng bawalan ang impeachment kasi constitutional right yan at constitutional process yan. Diba? Kapag hindi inaksyonan ng Kamara yan, at kapag ang gobyerno, mga nakaupo sa gobyerno, hindi inaksyonan yan, lumalabas na parang natakot, parang hawak sa liig ngayon ang mga kongresista. Pagka ganyan ang nangyari, dangerous precedent. Hindi maganda yan. Kasi ibig sabihin, kaya na palang takutin ng isang sekta ng relihiyon kapag nagrally sila. Hindi maganda yan sa demokrasya. Tama! Diba? Kaya sabi ni Enrile, 101 years old na yata si Enrile. Dito lumabas yung kanyang wisdom. Kaya nga sabi ni PBBM,
one of the greatest legal thinkers in Chile. Tama yung sinabi niya. Oh, di ba sangayon si PBBM? Sabi ni PBBM, sangayon kami sa sinabi ni Enrique. Dangerous precedent yan. Kasi kung ganyan pala, di ang Romano Katoliko, pag may gusto pala, mag-rally na lang. Hindi tama yung ganun. Pagulungin ang proseso. Pagulungin ang proseso. Kahit tayong mamamayan, ano tayo, gusto natin gumulong ang proseso, di ba? Tama! Ngayon, kung sa tingin nila, walang basihan ng mga akusasyon sa kanila, o i-depensa nila ang sarili nila, di ba? Sa impeachment court, karamihan pa naman ng senador, kanila. O, paano mo masasabing inaampi sila? Pwede naman siyang kumuha ng pinakamagagaling na abogado, si Sara, di ba? So, ang kailangan dito, gumulong, pagulungin. Kasi, kapag nakaano to, hindi natin na-impeach si Sara, anong klaseng bansa na tayo? Tandaan nyo sa South Korea, yung presidente doon, nagdeklara lang ng martial law. Ngayon, hindi niya nakonsulta yung parliament niya, ng presidente. Kinaumaga, nag-rally yung mga tao sa kayong parlamento. Ang ginawa ng presidente, binawi yung martial law. Pero hindi na kontento ang mga tao sa kayong parlamento. Inimpeach siya. Sa ganun lang na bagay, inimpeach ang presidente. Sa Pilipinas pa na ang vice president nagnanakaw ng garapalan sa pera ng bayan. Papalampasin natin, anong klaseng bansa tayo? Diba? Ang tawag yan, impunity. Alam nyo, ang center na impunity, yung ginawa ni Duterte sa AJK, impunity. Yung pagnanakaw ni Sara, impunity. Labanan natin ang impunity. Wag na. Baguhin naman natin ang Pilipinas. Ngayon, si Sara kasi sa kang iglesia, gusto nilang ibalik yung unity, pagkakaisa daw. Pero ang gusto nilang pagkakaisa sa pagnanakaw sa bayan. Ang gusto ng iglesia, kapayapaan. Anong gusto ng nilang kapayapaan? Mapayapang nagnanakaw sila sa bayan. Ang kapayapaan na gusto nila, mapayapa sila ang nagnanakaw. Yan ang kapayapaan na gusto nila. Ang gusto nilang pagkakaisa sa pagnanakaw sa bayan. Tayo hindi. Ang pagkakaisa natin ngayon ay laban sa katiwalian. Ang pagkakaisa natin ngayon ay para papanagutin ang mga magnanakaw sa bayan. Ito ang pagkakaisang para sa ikabubuti ng ating bansa. Praise the Lord! At tayo, hindi tayo magulo. Ang gusto lang natin, mapanagot, katarungan. Yung mga pinatay ng panahon ni Duterte, katarungan. Tama! Tayo mga ngayon naghihirap na ninanakaw ang pera natin, ginagarapan ang nilulustay, katarungan. Kapag may katarungan, may kapayapaan. Tama! Yan ang tunay na kapayapaan. Pag may pananagutan, may kapayapaan! Napahaba na naman ang ano ko, parang vlog ko naman to Kaya pasensya na. Okay, bilang pagtatapos, wala na ba? Wala na. Kantahin natin ang bayan ko. Okay? Music please. Bayan ko. Away po namin yung ating sabay. At pumahal sa bayan.
Amen.